Iiwan ko muna pansamantala ang aking mumunting kusina dahil sa pagkakataong ito, ako naman po ang dadayo ng kain kay Kautol Mukbang. Kung iisipin, minsan mas maganda naman talaga yung lakad na hindi planado dahil nagkatotoo. Dahil sa mga napagplanuhan, detalyado, pero nauuwi lamang sa kwento. Kaya madaling araw pa lang, bumiyahe na sila para bumili ng malulutong isda, yung malaki. Kaya nakabili sila ng tanigi, 1,800 baht daw para sa mahigit 8 kilo. Ito yung napili niya dahil angkop ito sa sikat na luto ng Visayas na kung tawagin daw po ay sutukil or sutukil, ibig sabihin sugba or ihaw sa Tagalog, tula or tinola at kilawin. Kung paano po ang paraan ng pagluluto, pasyalan nyo nga po ang upload ni Kautol Mukbang. Two hours away ang biyahe at 10:30 na kami ng umaga ng arating doon sa pwesto. At hindi nga kami nagsayang ng oras dahil bawat sandali ay mahalaga. Gusto naming habulin yung pagiging sariwa ng isda. Hinati lang namin ito sa 3 para sa 3 putahe. At assistant nga lang po muna ako dito. Tulong-tulong, hawak dito, hawak doon. Kaunting kembot, kwento dito, kwento doon, habang inaayos ni Kautol yung mga sangkap at tamang timpla para naman may masabing participation maliban sa lamon. Inihanda ko na yung uling para mapabilis. Kinuha ko na ang pagluluto sa ihaw habang kay Kautol naman yung iba pang putahe para mabilis makapagluto at may habol namin ito bago magpananghalian. Mga ilang minuto na lang to, 30 minutes. Naubos na yung butane. Dito ko lang isasalang tong yung sabaw para dire-diretso yung pagpapakulo. Kaya handa natin yung sausawan. Lagyan natin ng sili, toyo, sibuyas, bawang. Kaya ito ang kwan yan, ang lalagyan yan. May purpose yan mga kanayon. Yan, dyan mo yung pipigain para masaga yung buto. Hindi sumama, o, di ba? Luto na mga kanayon. Pwede na sampulan. Luto na. Ito na yung ating inihaw. Tanggalin muna natin to. Lagay kami ng mga ganito kasi yung hangin. Mahangin. Yan. Oh, okay. Buong-buo ang pagkakaihaw. Pa yung sabaw. Thank you so much, Kautol. Napakasarap ng ganito pakiramdam. Yung pupunta ka dito, makikikain ka lang. At naimbitahan tayo nga ulit ni Kautol sa isa namang outdoor cooking at saka mukbang. Eto nga, meron sila yung tinatawag na sutukil. Sino yun, makapadami ng kain ito. Thank you so much po ulit, Kautol, sa napakagandang pagkakataong ito. Bago natin umpisahan, tayo magdasal. Napakabuti niyo po, Ama, sa biyaya na naman na nasa aming harapan. Nilalapit po namin na ito'y basbasan upang magbigay sa amin ng lakas sa aming pangatawan. Kayo na po ang bahala ngayon sa aming araw in Jesus' name. Amen. So, thank you so much po, Kautol. Mga kanayon, kain na po tayo. Namit, di ba sa Bisaya? Namit kayo. Namit kayo. Sarap. Sa amin naman, naimas. Naimas garud. Yo, naimas garud. Ah. O naimas mayang. Naimas mayang. Ihaw. Lub-lub na natin dito. Medyo tabi ko muna ito. Naano ko sa... Yan. Buelo. Mamis yung kwan. Inihaw. Ito, inihaw. Wala pa sukal to. Ito kasi yung maganda, yung hindi masyadong, sabi nga ni Kautol, yung hindi masyadong overcook. Overcook. Yung half lang. Kasi malambot naman na yung
laman nito. Napaka-tender dahil sibuyas. Mm. Sarap. Grabe oh, sarap. Ano, galit-galit muna tayo. Nakita mo usap. Diyan muna. Ah. Ihaw. Mama. Mas malambot yung kahanin ng gantong isda. Kagigi. Top. Top ng kanin na ito. Masarap yung sa sabaw. Prito at ihaw yung nga lang talaga. Angat din ang presyo niya. Oh, medyo ano. Masaya sa bulsa. Pero sulit. Ginawang kanin, no? Nakakagaan ng pakiramdam pagkahilog mo ng sabaw. So hindi namin ubusin to mga tol kasi yung mga nasarpa namin kakain din. Tama po, andito nga din yung aming mga pamilya, kaya tutuloy na namin ang aming pagkain, kasama naman na sila.